Bata pa lang ako, madalas na kami ng daddy ko na pumunta sa Hacienda Dio Gracia. Matagal na magkaibigan ang aking ama at si Don Eduardo. May anak si Don Eduardo, si Edward. Naging matalik ko siyang kaibigan. Malapit na malapit ang loob ko kay Don Eduardo. Mula pa noong papa na ang tawag ko sa kanya. Isinilang ka para sa Hacienda Belinda. Sana balang araw, magkagustuhan din kayo ni Edward na higit pa sa isang magkaibigan. Wika sa akin ni Don Eduardo na alam kong hindi mangyayari dahil may ibang babae na nagugustuhan si Edward, anak ng tauhan sa hacienda. Pinangarap ko ang mamuhay dito sa hacienda, pero ayaw kong maging asawa si Edward. Parang kuya na ko na siya. Mahilig ako sa mga gawain dito at gustong-gusto ko din ang sumakay lagi sa kabayo. Malapit ang loob ko sa mga tauhan sa hacienda. Hindi ako maarte at hindi din matapobre. Kahit pa lumaki ako sa mga magulang ko na mapanghusga sa katayuan sa buhay ng iba. Nag-iisa lamang akong anak dahil may problema sa matris ang aking ina. Kaya lumaki ako na halos lahat ng gustuhin ng aking mga magulang ay gusto nila ay sundin ko. Walang makakapigil sa gusto ko, Belinda. Nakapag-usap na kami ni Eduardo. Ipapakasal namin kayong dalawa ni Edward. Mariin na sabi ng aking ama. Ayaw ko nga magpakasal kay Edward, Dad. Para na kami magkapatid. At saka may boyfriend na po ako. Hindi namin matatanggap ng mami mo ang hampas lupa na si Mario na yon. Mahal na mahal ko si Mario, Dad. Tauhan siya ng hacienda. Unang kita ko pa lang sa kanya. Tumibok na agad ang puso ko sa kanya. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay, Belinda. Handa kitang ipaglaban sa iyong mga magulang. Wika naman ni Mario sa akin habang hinihimas-himas niya ang balat sa aking likod. Gustong-gusto niya ito at madalas niya itong hinahalikan. Nakatakip lang ang isang malaking kumot sa hubad naming katawan. Umaasa ako. Pag nabuntis ako, Mario, papayagan na kami ng mga magulang ko na magpakasal. Katulad na nangyari kay Edward at kay Grace. Nang nabuntis si Edward si Grace, ay walang nagawa si Don Eduardo, kundi ipakasal ang dalawa. Pero pagkatapos ipanganak ni Grace ang anak nilang lalaki ni Edward, binawian din ito ng buhay dahil may komplikasyon pala ito sa puso. Kaya may 4 na taon na ngayon na anak si Edward at ninang ako ng batang yun. Ang bata palang anak ni Edward na si Paulo. Ako na ang itinuring niyang mami. Kaya mas lalong tumindi ang hangarin nila ng aking ama at ni Don Eduardo na ipakasal kami ni Edward. Nabuntis nga ako ni Mario. Pero nang nalaman ng aking mga magulang na nabuntis ako, itinago nila ako. Nibakuran sa bahay namin, hindi nila ako pinapalabas. Ang doktor na pumupunta sa bahay namin para suriin ang kalagayan ko, lalo pat hindi madali sa akin ang aking pagbubuntis. Hindi alam ni Mario na buntis ako. Nag-aalala ako na baka naisip niya na kinalimutan ko na siya at hindi ko na siya binalikan pa. Nahihirapan ako sa aking pagbubuntis hanggang sa nanganak nga ako. Nanganib ang buhay namin ng aking anak. Kailangan ng aking mga magulang na mamili at pinili nga nila ako. Nang nagising ako, wala na ang aking anak. 6 na mga magulang ko. Inilibing na nila ito dahil ayaw nilang may makakaalam na nanganak nga ako. 6 na buwan ako nagluksa at walang tigil sa pag-iyak hanggang sa nakatakas ako at pinuntahan ko nga si Mario. At doon na nawasak ang mundo ko dang malaman kong sila na ng kaibigan ko at may anak na sila at si Danica nga ang batang iyon. Dala ng aking pride, hindi ako nagpakita sa kanila. Muli kaming nagkita ni Mario sa kasal namin ni Edward. Kailanman hindi na ako nagkaroon ng anak.
Kaya minahal ko ng sobra ang anak ni Edward na si Paulo, na parang sarili kong anak. Itinuring niya rin naman akong tunay na ina. Nung namatay si Edward at bumalik ako dito sa Maynila, masaya ako dahil pinili ni Paulo ang sumama sa akin. Nagbukas ako ng sarili kong business ng perfume line na pinangalanan kong Angel Scent. Alay ko para sa anak ko na hindi ko man lang nakita at nahawakan. Nasaktan ako nung nalaman kong namatay na si Mario dahil iniligtas nito si Don Eduardo sa malaking sunog sa hasyenda, pero mas pinadaig ko ang galit ko sa kanya. Kontra ako nung inampon ni Don Eduardo ang anak ni Mario na si Danica. Nag-away pa kami nun dahil hindi siya nakinig sa akin. Papa, nag-aalala lang ako sa'yo. Baka ang bata na yan ang sisira sa pinaghirapan mo. Anak yan ni Mario. Hindi malayong oportunista yan. Masyadong binubulag ng galit ang puso mo, Belinda. Bakit hindi mo muling buksan ang puso mo? Baka sakaling makita mo ang katotohanan. Matalinhagang sabi naman ni Don Eduardo. Wala na akong nagawa ng tuluyan niyang inampon ni Don Eduardo ang batang si Danica dahil sa pagtanaw ng utang na loob nito kay Mario. Tulad ng wala akong nagawa ng pinakasalan ito ni Paulo. Pero nang sabihin sa akin ni Paulo na wala naman siyang plano na seryosuhin ang kanilang kasal at hihiwalayan din niya ito paghanda na siyang pamahalaan ng hasyenda, naisip ko bigla na mas mabuti ito para maranasan din ng anak ni Mario kung paano gawing tanga at lokohin. Akala ko magtatagumpay na ako pero bumalik lang ako dito sa Manila, ma'am, para damayan si Doña Paredes dahil sa pagkawala ni Sian, at babalik din ako agad dun sa San Ignacio. Aayusin ko na ang pagsasama namin ni Danica. Agad ako nakadama ng galit sa aking narinig. Nakaramdam ako ng pagtataksil muli. Are you out of your mind, ha, Paulo? Akala ko ba paiibigin mo lang ang babae na yon na tulad ng plano natin at usapan niyo ni Hana? Kunin masyado ang loob, saka mo itapon na parang basura. Di ba bahagi sa plano natin na wasakin ang Danica na yon at ipamukha sa kanya na hindi siya nararapat sa mga katulad natin? Paalala ko sa kanya sa usapan namin. Ma'am, mabait si Danica. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang mga plano natin. Hindi ko kayang sakta ng isang inosenteng katulad niya. Kaya paninindigan ko na siya. Bakit nagbago ang isip mo, ha, Paulo? Nasimulan mo na, hindi ba? Nasimulan mo nang sirain ang Danica na yon. Bakit ngayon ka pa umurong? Usapan natin to noon. Papayag akong pakasalan mo siya. Pero kailangang wasak na wasak ang puso niya, pati na dignidad at ang kanyang buong pagkatao. Aayusin ko lahat na nagawa ko, ma'am. Basta buo na ang desisyon ko. Oh my God, Paulo. Are you starting to fall in love with that woman? Hindi siya sumagot at hindi na niya ako muling kinausap. Kaya padabog ko siyang iniwanan. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi matuloy ang binabalak ni Paulo. Kailangang matuloy ang mga pinaplano namin at nagtagumpay nga ako. Taas noo akong nagmarcha papasok sa mansyon ng aking pamilya. Agad akong humakbang sa may patio nang nakita ang aking ama na nakaupo sa kanyang wheelchair at nagbabasa ito ng magazine. Dad, sambit ko agad kaya napatingin naman sa akin ang aking ama. Belinda, mabuti naman at naisipan mo na din akong bisitahin. Nakangiting wika naman ito. Kahit naka-wheelchair na ito, pero may kasiglahan pa rin naman ito kahit papaano. Nandito lang ako para malaman mula sa iyo mismo ang totoo. Totoo bang patay na ang anak ko nung isinilang ko to? Diretsong tanong ko sa kanya. Nabura naman ang ngiti sa kanyang mga labi
sa naging tanong ko. Belinda anak, bakit ngayon pinag-uusapan natin ito? Ilang taon na ang nakakalipas. Almost 27 years, Dad. And until now, nandito pa rin ang sakit. Ramdam na ramdam ko pa. Ngayon, gusto kong malaman ang buong katotohanan. Patay na ba talaga ang anak ko? Muling tanong ko sa kanya. Sobrang diin ang aking mga salita. Gusto kong iparamdam sa kanya na desidido ako na malaman ang buong katotohanan. Of course. Bakit naman kami magsisinungaling? Come on, Dad. Malapit ka na ngang humarap sa kamatayan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinagsisisihan ang mga nagawa mo. Kahit ang buong katotohanan na lang tungkol sa anak ko, ang aminin mo. Para mabawasan naman ng kahit kaunti ang dala-dala na konsensya mo sa kabilang buhay. Mariing tumitig siya sa akin. Bumuntong hininga siya. Saka nagsalita. At halos nanghina ako sa aking narinig mula sa kanya. At sa mahabang panahon, ngayon palang muling tumulo ang aking luha. Abala si Danica sa kanyang inventory. Nang makita niyang may paparating, huminga muna ako ng malalim bago ko siya hinarap. Ano naman kaya ang pakay niya sa akin? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Pinilit kong maging formal dahil nasa aking butik ako at lahat ng pumapasok dito ay itinuturing kong customer. Hinintay ko na ang mga masasakit na salita mula sa kanya. Pero ilang minuto na lang ang nakakalipas ay wala siyang sinabi, kundi nanatili lamang siyang nakatitig sa akin. Hindi ko kayang ipaliwanag ang ekspresyon mayroon ang kanyang mukha ngayon. Para siyang nanonood ng isang nakakalungkot na pelikula at malapit na siyang maiyak. Ma'am Belinda, kung wala kayong bibilhin dito sa butik ko, makakaalis na po kayo. Iginagalang ko pa rin ang aking boses. Kahit gusto ko siyang bulyawan. Sa lahat ng mga masasakit na salita na narinig ko mula sa kanya, kulang pa ang galit ko para pagbayaran niya lahat ng yun. Kahit pa siguro lumuhod siya sa aking harapan. Danica, Iha, you can start calling me Mommy. Kusang napataas ang aking kilay sa kanyang sinabi. Ang bait pa ng boses niya. Pinanatili ko pa rin kaswal ang ekspresyon ng aking mukha dahil ayaw kong malasin ang aking negosyo. May anak pa naman akong binubuhay. Kahit pa sa katotohanan na pwede naman akong tumigil sa pagtatrabaho dahil sa iniwan sa akin ni Don Eduardo. Pero hindi ako dapat umasa doon. Para yun kay Sean at hindi sa akin. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Belinda. Hindi na magtatagal ang pagiging daughter-in-law ko sa inyo. Pinaprocess ko na po ang annulment namin ng anak mo na si Paulo. Pag matapos na yon, perma na lang niya at tuluyan na po tayong hindi magkaano-ano. Hindi na naman siya nagsasalita at nanatili siyang nakatitig sa akin. Medyo nailang na ako sa kanyang titig na para bang kay tagal siyang nasasabik na makita ang mukha ko. Siguro hinahanapan niya ng pwedeng maipinta sa aking mukha. Hindi malayong ganun nga. Kung wala na po kayong sasabihin o bibilhin, makakaalis na po kayo. Dahil madami pa po akong ginagawa at nakita niyo naman po na may mga customer na akong pumapasok dito. Hindi ako naglakas ng loob na titigan ang iyong mukha noon. Dahil sa naaalala ko si Mario sa iyo. Kamukhang kamukha ka niya. Pero ngayon ko lang napansin na may pagkakatulad ka pala sa iyong ina. Mas lalong sumama ang aking loob nang binanggit niya ang aking ina. Malaki ang tampo ko sa aking ina dahil iniwan niya ako. Kaya walang nagtatanggol sa akin noong mga panahong inaapi-api ako. At isa sa mga umapi sa akin ay itong si Belinda. Ayaw ko na siyang pansinin at patulan ang pagiging word niya ngayon.
May mga customer ako na kailangan kong asikasuhin. Kaya tinalikuran ko na siya para puntahan ang isa ko pang customer. Kasalukuyan kong kausap itong babae kong customer na nagtatanong ng presyo ng mga bestida dahil may price tag naman. "You like that one?" Tanong naman ni Belinda na sa customer ko nakatingin. Pati dito ay sinundan pa talaga ako. Nakangiting tumango naman itong customer ko. "Then, get that one. Ako na ang magbabayad." Wika naman ni Ma'am Belinda na nagpalaki sa aking mga mata. Ganun din ang mga sunod ko pang customer. Ay ginawa din niya ang ginawa niya kanina. Vermont nga pala kaya marahil naisipan niya magbigay ng regalo. Gusto ko siyang pahintuin sa kanyang ginagawa. Pero hindi naman ako yung pinagbibigyan niya. Yung mga customer ko naman. 30,000 po ang babayaran niyo, Ma'am Belinda. Ani ko sabay bigay sa kanya ng receipt. Ang lapad ng ngiti niya habang kinukuha niya ang resibo mula sa akin. Kumuha naman siya ng tseke at sinulatan niya ito. Ngunit nanlaki ang aking mga mata sa amount na isinulat niya. 30,000 lang po ang babayaran niyo, Ma'am Belinda. Hindi kalahating milyon, kaya hindi ko po ito matatanggap. Mukhang pera talaga ang tingin nito sa kanya. It's okay. Ang pera na yan ay galing sa Angel Scent na para sa anak ko. Nakangiti niyang sabi. Kaya para sa iyo talaga ang perang yan. Napabuntong hininga naman ako sa sinabi niya. Sobrang sumasakit ang ulo ko dahil sa drama niya ngayon. Alam kong may hidden agenda siya. Pasensya na po, Ma'am Belinda. Wala po akong pakialam kung inilaan niyo po yan sa kay Paulo. Tulad ng sabi ko, malapit nang maanal ang kasal naming dalawa. Kaya please lang po, 30,000 lang po ang ibigay niyo sa akin. Ibinalik ko sa kanya ang tseke. Sinunod naman niya ang sinabi ko. Mas pinili niya na bayaran ako gamit ang card niya. Danica anak, yayayain sana kita ng dinner. I wonder kung ano kaya ang pakiramdam na kasama kang kumain. Gaano ka kaya ka-cute nung nagsiserelax ka pa lang habang kinakain mo yun? Chubby ka kaya nung bata ka anak? May pictures ka ba nung baby ka? Aniya na parang sabik na sabik talaga. At tinawag pa talaga niya akong anak, na parang itinuring talaga niya akong anak. Halos isumpa na nga niya ako bilang manugang niya. Please, Ma'am Belinda. Dapat ka na sigurong umalis. Baka malasin pa ang negosyo ko dahil sa mga evil plan mo. Hindi ko napigilan sambitin iyon sa kanya. Nakadama na ako ng iritasyon sa ginagawa niya ngayon. Tumitig naman siya sa akin. Lumatay ang sakit sa kanya mga mata. Gusto lang naman kitang makita at makasama. Tila naiiyak niyang wika sa akin. Naiinis na ako sa kanya. Alam ko naman kasi na may plano na naman siya. At talagang nagbabait-baitan pa siya para mauto niya ako. Pasensya na po kung naging manugang niyo po ako, Ma'am Belinda. Pero tulad po ng sabi ko, malapit na pong walang mag-uugnay sa ating dalawa. Pagtuluyan na pong naanal ang kasal namin ni Paulo. Sana naman po, huwag niyo na po akong guluhin. Ibigay mo na naman po sa akin ang katahimikan na gusto ko. Nirerespeto ko kayo bilang ina ni Paulo at bilang tao na rin. Kahit pa isang basura ang tingin mo sa akin. Pero gusto ko lang malaman mo na, tulad mo, kinamumuhian din kita. Patas tayong dalawa. Hiniling ko nga na sana, huwag na tayo magkita pa. Nang mangyayari sana kung hindi ka lang sunod ng sunod sa akin. Para mapagsalitaan lang ako ng mga masasakit na salita. Alam ko naman na sa kabila ng hindi maipaliwanag na pagbait-baitan mo ngayon, ay isang masamang hangarin. Patahimikan mo na ako. Kung may puso ka pa. Pagod na po ako sa inyo. Pagod na ako sa inyong dalawa ni Paulo. Sunod-sunod kong wika sa kanya na nagpatulo ng tuluyan ng ilang butil niyang mga luha. Kunot-noo akong nakatingin sa kanya. Hindi ako lubos makapaniwala na nagawa pa niyang
patuluin ang mga luha niya sa aking harapan dahil lang sa kanyang masamang plano. I'm sorry. Napanganga ako dahil sa binitawan niyang salita. Aalis muna ako para makahinga tayo pareho. Aniya saka siya humakbang papalabas ng aking butik. Nasundan ko siya ng tingin. Nakahinga ako na maluwag nang tuluyan na siyang naglaho sa aking paningin. Paulo. Napatingin si Paulo na marinig ang sambit na iyon. May nanganganak na 2 kabayo kaya nandito siya ngayon sa kwadra. Sumalubong sa paningin niya ang kanyang ina. Hindi pa niya ito nakukumpronta sa kung ano ang ginawa nito kay Danica sa fashion show dahil sa biglaang pag-uwi niya sa asyenda dahil may emergency kasi siya. Aaminin niya, galit siya dito. Mas lalo tuloy lumayo ang loob ni Danica sa kanya dahil dito. Nasampal pa siya ng kanyang asawa. Ma'am, bakit ba nandito ka? Punot noon niyang tanong dito. Bakit nandito ka sa asyenda, Paulo? Hindi mo ba susuyuin ang asawa mo? Come on, anak. She's already filing an annulment. What? Laking mata naman niyang sabit dito. Hindi na niya pinuna pa ang kakaibang pagbabago ng kanyang ina dahil nakapokus lang siya sa ibinalita nito sa kanya. She is filing the annulment, Paulo. Kaya kumilos-kilos ka naman. I thought you wanted your families back. Bakit nandito ka sa asyenda? Of course, ma'am. I wanted my family back. Babalik din naman ako doon agad sa Maynila. May emergency lang sandali ako dito. And please, this time, if you really love me, as your son, hayaan mo naman akong sumaya. Alam mo naman siguro na hindi na ako naging totoong masaya sa loob ng nakalipas na 3 taon. Tumango naman ito sa kangumiti sa kanya. I'm sorry, anak. Now make a move. Ibalik mo dito si Danica. Ibalik mo ang iyong pamilya. Danica is belong in this place with you. Nalilito man sa inasta ng kanyang ina, pero wala siyang panahon na punahin pa ito. Pero hindi pa rin siya dapat magpakampante. Kilalang kilala niya ang kanyang ina, kaya hindi niya mapigilan ang mapaisip ng hindi maganda dito. Bago pa siya tuluyang umalis, napansin muna niya ang isang kabayo na ngayon medyo mahina na. Iuuwi ko dito ang amo mo, Wesley. Pangako sa'yo.